programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang buhay ni Zoe ay kinuha ng ano? Moira did? Let's find out. Welcome back to my channel guys, events sa Abot Kamay Pangarap. Ang mga kaganapan sa panaginip ng Abot Kamay ay talagang maganda. Iniligtas ni Zoe si Giselle mula sa mga kamay ni Moira. Nadismaya si Moira nang ipinagtanggol ni Zoe si Giselle. Kahit na kitang-kita ni Moira na sinasaktan ni Giselle, ang bata na nagtanggol lang sina Zoe at Moira laban ni Zoe kay Giselle. Kahit na ipinaglaban ni Zoe ang tama, pakiusap ni Zoe kay Moira para sumuko na lang at huminto ang ginagawa niya. Hindi pumayag si Moira. Pinilit ni Moira na pumunta si Zoe kasama niya para hindi maapektuhan ang mga kilos ni Moira. Pero pinili ni Zoe na itama lahat ng pagkakamali niya. Sinabi ni Zoe na mas gusto niya mabuhay mag-isa kaysa maging kay Moira. Nasaktan si Moira ng ano? Sabi ng anak ni Zoe kaya hindi pinigilan ni Moira si Zoe sa paghampas kay Giselle. Harap ni Giselle. Naawa si Giselle para kay Zoe. Naramdaman iyon ni Giselle. Gustong magbago ni Zoe pero ayaw siyang pigilan ni Moira. Nahulog si Zoe kay Giselle kasi sinampal siya ng napakalakas ni Moira. Sinubukan ni Moira na kunin si Giselle pero pumagitan si Zoe at nagmakaawa para hindi niya saktan si Giselle. Hindi kaya ni Moira maniwala kay Zoe. Maaring iwanan siya ng anak na babae. Dumating ang mga tauhan ni Moira at inanunsyo ng tauhan ni Moira na marami. Dumating ang mga pulis sa labas ng Apex. Ngumisi si Moira at sinabi iyon. Nag-expire na sina Zoe at Giselle saan sila kasama kanilang mga hostage. Ang sakit kasi ng dibdib ni Giselle. Hindi pa naghihilom ang pagbaril ni Moira sa kanya. Umiiyak si Zoe habang pinoprotektahan si Giselle kasama. Ang mga tauhan ni Moira, pinoprotektahan din ni Giselle ang kanyang pekeng pamangkin na si Zoe. Pakiramdam ni Giselle ay nagsisisi si Zoe para sa lahat ng kasalanang nagawa niya, kaya nang huminto silang dalawa at nakita iyon ni Giselle. Takot na takot si Zoe, niyakap niya si Zoe. Giselle said that all the matatapos na ang masasamang ginagawa ng mami mo. Pinapatawad na ni Giselle si Zoe sa kasalanang ginawa niya kay Don Pepe. At nalaman ni Giselle na ito nga aksidente lang ang nangyari. Ang kanyang ama, si Don P. Walang tigil ang pag-iyak ni Zoe. Nagpapasalamat siya na pinatawad siya ni Giselle. Ang problema lang ay si RJ. Sabi ni Zoe huwag kang mag-alala dahil makakahanap si Giselle ng paraan para magpatawad si RJ. Kanya kung mabubuhay sila. Saad ni Zoe ang mga kamay ni Moira na gagawin niya ang lahat. Bumawi sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Kung kailangan ni Zoe ialay ang kanyang buhay para sa kanila, gagawin niya ito upang siya ay mapatawad magpakailanman at lahat ng bagay noon. Ang gumugulo sa isip ni Zoe ay mawawala, na nagpahirap si Moira. Lahat ng tao sa loob ng Apex lalo na at hindi pa rin nila mahuli si Annalyn kahit si Inwich. Kanto ng Apex mamaya. Nalaman ng tauhan ang OA na kasama ng pulis si Annalyn kaya nagsumbong agad sila sa Moira. Natuwa si Moira dahil maari na niya sa wakas. Annalyn in her arms. Lynette pegid Moira hindi para saktan ang anak ni Annalyn at hayaan ang lahat sa Apex na umalis. Tutal sila lang naman. Sisihin si Moira at sinabi ni Moira na ang gusto niya ay ang kanyang pamilya. Umalis si Moira sa Lynette at hindi siya pinansin. Pumunta si Moira sa labi kung saan inilagay ang mic ni Apex. May plano si Moira. Ang plano ni Moira ay takutin Annalyn para dumating si Annalyn sa loob. Apex, ipinakilala ni Moira ang kanyang sarili. Lahat ng gumagamit ng mikropono ng Apex. Naririnig nila lahat ng sinasabi ni Moira sa labas at loob. Nagulat si Annalyn malaman na si Moira ang mastermind ng hostage-taking sa loob ng Apex. Kaya lalong natakot si Annalyn dahil ang mga buhay ng lahat ng tao sa Apex ay talagang nasa panganib. Mamaya narinig ni Annalyn na tinatawag siya ni Moira. Binigyan ni Moira. Si Annalyn ay isang kondisyon na lahat ng 20. Ang mga inosenteng tao sa Apex ay nawala. Sa halip na Annalyn, kailangan daw nilang pumasok sa loob. Annalyn para pakawalan sila ni Moira. Hindi pwede ang mga inosenteng tao sa loob. Maniwala ka? Sigaw ni Lynette. Na hindi totoo ang sinasabi ni Moira. Hindi dapat maniwala si Annalyn. Moira dahil lolokohin lang silang lahat ni Moira. Nataranta si Annalyn. Nadaig si Annalyn. Awa sa lahat ng tao sa loob ng Apex, iniisip ni Annalyn kung kakagatin niya ang gustong mangyari ni Moira o hayaan na lang ang pulis. Tugon kay Moira dahil meron. Wala pa ring tugon sa gustong mangyari ni Moira. Tinanggap niya iyon ng 5 tao. Papatay siya para mas maniwala siya. Annalyn na hindi niya binibiro ang lahat.
Gagawin niya kay Josa ang pinili ni Moira. Alam yon ni Moira. Malambot ang puso ni Annalyn pagdating sa kanyang mga mahal sa buhay, pagmamakaawa ni Lynette. Not to include Josa. Wala silang ginawa. Lynette nakarinig sila ng malakas. Putok ng baril mula sa loob ng Apex. Natatatakot si Annalyn sa maaring mangyari. Nangyari sa isasa, ang kanyang mga mahal sa buhay, muling nagsalita si Moira na kung hindi pa rin pumapasok si Annalyn sa loob ng Apex, susundan siya nito. Annalyn is Josa. Kinabahan si Annalyn. Nanlaki ang mga mata ni Annalyn nang malaman niya iyon, na si Josa ang susunod na pinatay. Sa pamamagitan ng Moira, sinubukan nilang pigilan si Doc. Annalyn mula sa pagpasok sa loob. Ngunit, no choice daw si Annalyn lang. Para manahimik, sinabi ni Moira. Si Annalyn lang yon. Si Moira ang humihingi sa pwesto ni Moira, kaya si Annalyn ang susunod sa kung ano. Gustong mangyari ni Moira. Papasok na si Annalyn sa Apex. Kinakabahan si Annalyn sa mangyayarin at kung alam pa ni Moira kung ano. Pinag-usapan nila. Alam ni Moira lahat ng pulis ay naka-backup. Kay Annalyn kasi, ang mga sakripisyo ni Annalyn sa kapalit para sa kaligtasan ng lahat. Sa loob ng Apex ay masyadong delikado para mabuhay, kaya si Annalyn ay, sa mga kamay ni Moira ang mga iyon, mga pangyayari at mga bagay na dapat nating bantayan. Dito sa Abot Dream Hunt. Kung gusto mo pa, ang mga video tulad nito ay mag-subscribe at mag-like nito. Video. Salamat talaga nakuha ko. Ikaw?